naitala ng Pilipinas sa huling buwan ng 2023 ang pinakamabagal na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa o ang inflation. At ayon sa Philippine Statistics Authority, isa sa mga dahilan nito ay ang pagbaba ng presyo ng ilang mga pagkain. Ang mga yan sa sentro ng balita ni Rod Lagusad live. Angelique, bumagal pa ang naitalang inflation rate para sa buwan ng Disyembre nitong nakaraang taon. Pero mula sa inflation rate na ito, partikular na nakaambag dito ang presyo ng bigas. Bumagal sa 3.9% ang naitalang inflation o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa para sa buwan ng Disyembre 2023. Ito ay kumpara noong Nobyembre 2023 kung saan naitala ang 4.1% na inflation rate. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nasa 6% ang naitalang average inflation para sa taong 2023. Paliwanag ni PSA National Statistician and Civil Register General Undersecretary Claire Dennis Mapa, pangunahing dahilan ng mas mababang inflation nitong Disyembre ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng housing, tubig, kuryente, gas at iba pang langis. Ambag ng malaki sa pagbaba ng inflation ng housing, water, electricity, gas and other fuels ay ang mas mabilis na pagbagsak ng presyo ng kuryente na may negative 7.8% inflation. Ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng LPG na may 3.6% inflation at renta sa bahay na may 3.7% inflation. Ikinatuwa naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbaba ng inflation. Ayon sa Pangulo, patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para mapabuti ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Ngayong 2024, mas palalakasin pa ng kasalukuyang administrasyon ang mga programa sa agrikultura at ang pagkakaroon ng mga hakbang para mapanatiling mura ang mga pangunahing bilihin. Sa bahagi naman ng National Economic and Development Authority, siniguro nito sa publiko na patuloy ang pagbabantay nito sa presyo at maging sa inflation risk. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, mahalaga ang pagbabantay sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Kasama na dito ang pagpapatupad ng mga hakbang para matugunan ang parehong short-term at long-term na mga hamon kaugnay ng inflation. Kaugnay nito, nakapag-ambag naman sa naitalang inflation nitong nakaraang buwan ang cereal and cereal products na may 14.6% inflation, partikular na ang bigas. Ayon kay Yusek Mapa, mataas ang inflation rate sa bigas sa bansa noong nakaraang buwan na nasa 19.6%. Tulad na lang sa national average na presyo ng bigas. Tulad ng regular milled rice na nasa 48 pesos ang kada kilo nitong December 2023 kumpara sa 46 pesos noong nakaraang November 2023. Based on the data, mula January to July this year, mababa yung inflation ng rice. Mga nasa just above 2%, no? So which means that if the price of rice continues to be at that level noong December, we would expect higher rice inflation in the coming months until August. Anya, nakita nila na mataas ang pag-akyat ng presyo ng bigas kumpara sa ibang mga bilihin na kanilang binabantayan. Angelique, kasama din sa nakapag-ambag para mapabagal pa ang inflation nitong nakaraang buwan ay yung food and non-alcoholic beverages. Kabilang na dyan o particular na dyan yung karne ng manok at kape. Particular naman dito sa National Capital Region, bumagal din ang inflation na naitala dito na nasa 3.5%, mas mababa kumpara nitong November 2023 na nasa 4.2%. Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, Rod Lagusad.